Tingnan natin yung mga kahayupan. Wala namang ibang bago kundi panggigipit nila. Teka, lumabas na ba si Bangag? Jutang ina na yung Juto na yan, sabi ni Vance Vlog. Lumabas na ba siya? Di ba hindi pa siya naglabas? Ano ka, pumuslit ka doon, nagpipilit ka yung bilat mo, magisi. Kasi nagisi na naman yung bilat mong alpot ka. Di ba? Para kay mga mambubudol, mga manloloko. Sabi na nga ng pamilyang Duterte sa RodrigoRoaDuterte.com, hindi sila nanghingi ng pera, ng donasyon o nagbebenta ng libro o kahit ano. Ang kakapal na mukha niyo mga putang ina, mga hayop kayo. Ito, ng mga kayo. Kainin mo. Alpot, total yun ang gusto mo. Kainin mo. Ma'am Raga, oh my goodness, how are you for Palangga? Okay. Sa pag-usapan natin, madami. Bangag, diniktahan si Mark Zuckerberg. 'Di ba? Dahil nagpadala sila ng sulat kay Palangga Mark Zuckerberg. At ang question natin, si Pangulong Duterte ba ay mapalaya o hindi makukumpirma ang charges sa April 22nd? I hope talagang ang ating PRRD ay mapa-uwi na. Unahin muna natin yung topic na yun dahil rinig natin sa ating kaibigang abogado at narinig naman natin na paulit-ulit na kung bakit kailangan na ibasura or wag i-confirm yung mga gawa-gawang charges ng Bangag administration dahil sinasabi nga ng ating international lawyer Harry Roque na sa ilalim daw ng Rome Statute, alright, ang pagiging miyembro ng Pilipinas, okay? Or hindi pagiging miyembro, like after 2 years nang hindi na miyembro ang Pilipinas, tsaka nagbitiw na yung Pilipinas sa ICC, tsaka ngayon gumawa ng mga eksena. Itong ICC na ito, well, mga palangga, I don't think na kailangan ko pa i-explain yon dahil paulit-ulit na lang natin na lumabas na nga yung Maleta Boys, di ba? Yung mga si Trillanes, lumabas na yung ICC personnel, yung mga inilabas ko sa inyo, nakipagsabuatan ayon sa ating mga sundalong magigiting, ating mga Marines, di ba? Yung kanilang naabutan ng maleta, ng sobre, so yung mga ganon. And also, ayun na nga, hindi hinarap ang Pangulong Duterte sa ating hukuman, which is functioning or functional pa ang ating gobyerno. Alright? Pero ngayong araw na ito, yes, sabi ni Julie at si Casey, oo nga yes, Billionis Belly ganda ng hair. Kasi alam mo, may bumati sa hair ko na napaka-special na tao na minamahal ko pala. Pwede niya rin mahalin, okay? So, naaliw siya sa hair ko, kaya ito yung favorite niya sa hair ko, kaya pinanindigan ko na. Alright? So, anyway, yung mga alpot, inggit na inggit daw, balita ko, inggit na inggit sa mga hair ko. Palibasa, hindi nyo afford. At aside from that, kahit na mag-wig kayo, o normal yung hair nyo, mukha para kayo mga buraot. Di ba? Ang mga buraot, balita ko, inggit na inggit na sa hair ko, mga alpot talaga. Mamaya pag-usapan natin yung alpot. Pero, nilista natin kung paano natin sasagutin itong si Bangag. Kasi mga palangga, sumulat, okay? Sumulat, basahin ko muna yung sulat kung hindi nyo pa, sana yung sulat ng mga hayop na ito. Alright? Sumulat okay, wait. Alright. Sino ang sumulat? Okay, April 10. Happy birthday! Okay, teka muna. Teka. Bago ko makalimutan, happy birthday sa aking pinsan at sa kanyang mother na nasa heaven. Na pinsan, happy birthday to you and to Auntie V. Alright. Pero bago ang mga eksena mo ng kaganapan, may nagbe-birthday na pinakasugid, okay? Pinakasugid na pinakamamahal kong palangga. Happy birthday, Sir June Andeza! Happy birthday po. Baka naman magpapansit kayo dyan, di ba? 69 years old, para hindi naman 69, parang 39 lang. Anyway, from Maharlika po, happy birthday to you. I wish you all the best. And kailangan maging malakas kayo para lagi nakikinig sa alindog natin. Alright? Happy birthday. Alright. So ngayon, mga kababayan, di ba? Mga eksenang kaganapan is ganito. Ang Bangag administration, okay naman ang, ano saan yun? Okay na yung boses ko, no? Yung microphone ko nasa impyerno. Dapat sunugin talaga yung mga alpot sa impyerno, mga inggitera.
Inggit na inggit sa hair ko kasi hindi bagay sa kanila. Mukha silang hindi naliligo. Alright. So, April 10, 2026. Ito ang love letter, okay? Sinulat na natin dyan kung ano sasagutin natin later. Pero ito muna. Dear Mark Zuckerberg, sabi ng mga alpot. Okay? No, ng Bagag Administration. So, ngayon mga palangga, in-address nila dito sa Menlo, California through Mr. Javier Olivan, Chief Operating Officer. Anong subject? Immediate measures required to prevent publication of false news under Article 154 Revised Penal Code and the Cybercrime Prevent Act. May sinahid silang batas chuchuchuto, immediate measures required. It's like dictating. Dictatorship na ito palangga. Di ba? Kasi side lang nila to eh. Pero mamaya na ako magagalit. Okay. Basahin mo natin ang buo para naintindihan ninyo. Alright? Ano, si Bangag, bangkay na ba? Patay na ba? Nagpakita na ba? Hi, Let. Of course, bibigyan kita ng wig. Pag pumunta ka sa Amerika, malapit na, di ba? Ang dami kong wig. At mamahalin yung wig ko, excuse me. Hindi kaya ng mga alpot, mga bigatot, mga bigaon. Alright, bagay lang yan sa mga maalindog katulad ng Aga Choling! I love you guys. I wish I can go back sa ating sa Austria pala. Alright. The Philippines dear Mr. Zuckerberg, the Philippines is currently confronting heightened economic and public vulnerability driven by the ongoing global crisis. So, kasalanan ng Facebook, kung meron ongoing global crisis, ang sinasabi nyo kasinungaling, ang pagsulat-sulat nyong mga alpot kayo dito kay Zuckerberg. Oh, ano sabi niya palangga? The Philippines is currently confronting heightened economic and vulnerability driven by the ongoing global oil crisis. Ang sinasabi niya, grabe, nanarasa natin yung ekonomiya ngayon dahil may global crisis, chuchu-chuchu, di ba? So, ang gusto nilang gawin, mga kababayan, yung statement nila, actually, it's a fucking general statement na wala namang kinalaman at walang maipapakitang ebidensya, alright, na ang reason nitong crisis na to dahil sa mga fake news na sinasabi nila. Kaya that's my understanding din sa kadyutahan nila, na kaya, yung crisis sa crudo, sa gas, sa oil, kung ano-ano pa, mga kababayan, ang sinasabi nila, nagkakakrisis na nga, tapos feeling dito, ito yung dahilan ng social media. Anong ebidensya nyo mga bangag na nagkaroon ng crisis? Kung di ba naman putang inang ito, nagkaroon ng crisis sa fuel because of this, what? Yung yung mga information, mga sensitive information related to economic stability, chuchu. Okay? Sabi pa niya dito, the rapid, ito pa yung sinasabi ko. Sabi dito, in this environment, the rapid proliferation of false, misleading, alright, and panic-inducing content, mga kababayan, inducing content, particularly those relating to oil prices, economic disruptions, and government actions, poses a direct and escalating threat to public order, economic confidence, and national security. The scale and the velocity of such content on Meta's platforms significantly amplify this risk, mga kababayan. Ano sinasabi niya, the rapid proliferation of false, misleading, chuchu? Di ba? Mabilis daw kumakalat itong mga wrong information na to na nagbibigay ng takot sa taong bayan. Mga baka ng inang itong mga alpot na bangag na itong addictus, benedictus, sila ang nagpapakalat ng fake news. Anong misleading ang sinasabi nila? Ito ay diretsong diktadurya. Okay? Diktadurya ito. Ano yung misleading? May attachment ba na itong particular na issue na to, misleading ito si Maharlika, si kung sino pa man. 'Di ba? Yung iba nag-o-opinion, nag-criticize o nagtatanong. Kaya ako nagtatanong sinabi ko, patay na ba si Bangag? At inamin nyo na may diverticulitis o may puetitis. Di ba? Namamaga ang buli, namamaga ang bituka.
Ano ang misleading dito? Ano yung false information dito, mga kababayan? So ito'y tahasang kukontrol. Even ang Amerika, ang Facebook ay gusto nilang kontrolin. Mga kababayan, ano sinasabi? Poses a direct and escalating threat to public order, economic confidence, and national security. Anong national security dito, mga kababayan? Paano? Sabi ko, asan yung attachment? Na dahil sa opinion, dahil sa blog ni ganito, ni ganyan, nagkaroon ng mapanganib. Ang katotohanan, ang mahilig magtanim ng kasinungalingan ay ang bangag na administrasyon at sili Satanas. Sila ay may troll firm. Kaya nga dapat sumulat din tayo, sulatan natin si Zuckerberg na i-check niya yung Facebook ni Marcos Jr., ni Bangag, ay ni Lee Satanas ng DICT, yung mga government pages, mga kababayan, na scrutinize isa-isa. Didiktahan ko rin si Zuckerberg, tayong lahat, na isa-isa na yung mga nagko-comment na si Lee Satanas ay sexy at ay hindi butod, hindi mudlo, hindi mabaho, and everything, lahat ay mga trolls. Nakata ninyo? So, mapanganib. 'Di ba? Very damaging yung ginagawa daw ng yung mga issue ngayon na nagpapakalat ng fake news. Sila nga nagpapakalat ng fake news. Ito ay pagkitil sa ating kalayaang pagpapahayag, mga kababayan. 'Di ba? So yun ngayon yung ginagawa nila. Ano sabi niya dito? The scale and velocity of such content on Meta's platform, sabi niya, significantly amplify this risk. Okay? Mga palangga, ang sinasabi nila dito, because of our comments, opinion, di ba? Tayo daw ay nagbibigay at tayo daw yung sanhi o pinapalala natin. Okay? Or ng Facebook. Yun yung ng Facebook, ng platform, yung mga ganitong content. My God. Yung Facebook, again, platform lang yan. Hindi nila kontrolado kung ano yung nasa isip ko, nasa isip mo. Palangga, ano yung opinion. So kung ayaw nyo, itong mga ulol na to, ni gobyerno ni Bangag, di ba matagal na yung pinag-uusapan, i-cancel nyo na lang, i-suspend nyo yung Facebook sa Pilipinas. End of story. Ang problema, mga kababayan, dinidiktahan nila. Okay? Ulitin natin, YouTube, Facebook, ganyan, iba pang mga platform, hindi naman sila gumagawa ng content, hindi naman sila nagmumura ng buwakan ng ina ninyo eh. Bakit kailangan kontrolin? Bakit utusan yung Facebook? Di mag-file kayo ng case. Di ba remember 2024 nung sinabi ko, nung inilabas ko yung authenticated na result na si Marcos Jr. ay isang addictus. Balikan natin yon 2024, laman ako ng dyaryo. Laman ako ng pananakot ng mga hayop. NBI, DILG, alam nyo yan. You just, click my name sa Google, Maharlika, Claire, Maalindog, Contreras, hello. Lalabas lahat ng mga kaso, ng mga itinanim nila sa akin. Diba? Yung mga cyber libel, But, ulitin ko, yung particular na authenticated na si Marcos Jr. nagyup-yup sang ipinagbabawal na pulbura, which is inamin ng kapatid niya, wala silang final na case against me. Kasi dudurugin ko sila sa Korte ng Amerika. Kaya yan ang kahayupan ng mga yan, ginagawa nila ngayon, dinidiktahan nila ang Facebook. Tinatakot kayo. Kasi nasa kanila na eh. Kinasuhan na nga nila ako ng yung mga proxy cases ni Bangag eh. Bakit hindi ako makasukasuhan sa sinabi ko na si Marcos Jr. ay addict? At magnanakaw, kidnapper si Lee Satanas kasi may ebidensya. Ito, yung sulat-sulat na itong alpot-alpot nila, paninindak, yun, sumulat na sila sa Facebook, kay Zuckerberg, ganyan-ganyan. Diba? Ano ang kasalanan? Kung sa tingin ninyo, sa tingin ng mga Bangag, na okay, the reason why may mga ganyang proliferation of fake news, which is, ang promotor ay si Kulasa Castro, si Marcos Jr., si Lee Satanas, yung chumup-chup ng buto ni KT, ha? Okay? Yung chumup-chup,
yaan yung troll firm ni Lisa Tanas, yaan sila ang nagpapakalat, mga kababayan, ng kasinungalingan, ng fake news. Ngayon sinasabi dito, despite prior engagements, okay, monitoring by the Philippine government indicates that publication of false news that is punishable under Article 154 of the Revised Penal Code continues to circulate at scale, mga kababayan. Oh, mayroon palang batas eh. 'Di ba? May batas pala. Alam naman natin na may batas diyan sa fake news na 'yan. Mga kababayan, ano sinasabi niya, publication of false news ay punishable of this under Article 154 ay punishable. O di ba sabi niyo kakasuhan niyo yung mga tao? Ba't hindi na lang kayo doon, mag-stick. Teka, natusok ako ng buhok ko. 'Di ba? Bakit hindi kayo mag-stick doon sa pananakot ninyong kasong ito? Anong sinasabi nyo, di ba? Kasi wish ng taong bayan na, na namatay na si Bangag. O nasa freezer na si Bangag. Ay, bakit hindi nyo ilabas si Bangag? Hanggang ngayon, hindi nyo nga nilalabas eh. Wala nga kayong press conference eh. Di ba, mga kababayan? Anong sinasabi niya? Ano ba, namatay ba si Bangag dahil may nagsabi na patay na nga siya? Kami ba ang dahilan kung bakit nasaktan ba si Bangag or what? May direct harm ba na tinatawag because of those information? Filean nyo ng kaso. Total, you cite this fucking article. Article 154 to Chuchu Eklabush. Diba? Ano sabi dito? This includes the lawful publication and dissemination of false information that may endanger public order, harm state interest, or incite disobedience to lawful authority, act falls within the ambit of Republic Act number 101754 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, particularly where these are committed through digital platforms or involved aiding or abetting by cyber-related offenses. Ano sinasabi niyang false information na magpapahamak sa public order o mag-incite ng disobedience, mga kababayan? Sinabi ko lang, napatay na ba si Bangag? Tinanong ko, patay na ba si Bangag? Dahil sinabi mismo ni Clarissa Colasa Castro na si Bangag ay nasa maximum level of pain. Ibig sabihin, sukdulan, abot sa kanyang kaibuturan ng kanyang bulok na pagkatao, bulok na sistema na inauud na inaagnas na dahil sa pag-addictus niya, yung mga cerebrospinal fluid niya ay lumalabas na sa kanyang ilong na hindi niya makontrol, yung dugo lumalabas sa kanyang gilagid. Anong pinagsasabi niyo na itong mga false information? Hindi false information yon. Mag-endanger sa public. Oh my God. Ikaw po, water please, waiter. Natin ng waiter. Jutang Genemes, di ba? Mga kababayan, sila ang nag-endanger sa public dahil pinagnakawan kayo. Ang mastermind, si Bangag, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, yung pamangkin niya, lahat ng mga hayop na yan. 18, not only 18, mga maletas kongresistas, kayo ang nag-endanger sa public order, sa kabuhayan ng kabuhayan ng mga tao, sa health ng mga tao, health ng mga bata, education ng mga bata, dahil sa kaputahang pagnanakaw ninyo, mga hayop kayo. Then, sulat-sulat ka kay Zuckerberg. Sino nagdudulot ng kaguluhan sa bayan? Hindi ba kayo? Dahil ang tao gutom, ang mga drivers walang panggasolina, di ba? Nag-times 2 halos yung markup ng mga oligarkong kasabwat ninyo, kayo ang nag-endanger. O, ngayon, mga kababayan, ang question dito, dapat may attachment to. At saka hindi yan pwede. I'm telling you, kahit dito sa Amerika, hindi porket nireklamo mo si ganito, ganyan. Kasi ganyan sila eh. Di ba nireklamo nila YouTube ko, Facebook. Kung gusto nila ipa-take down. Yung Facebook, may nakipagsabuatan sila dyan sa Singapore. Yung Bangag administration na yan. Remember, 2 Facebook account ko. Yung isa, almost 900 plus something, almost 1 million followers, the original Maharlika. Pina-take down nila yon. Yung Facebook, kung gusto nila ipa-take down. Ano ang sabi ng YouTube, brother? Kailangan mayroong court order na napatunayan na itong
account na ito ay nag-violate o talagang may ginawa na fake news or whatever reason na may court order na na-convict itong particular na Facebook page na ito, ganito, ganyan, ganon, ganon, kaya delete na, ganyan. Di ba? Ang ginagawa ng mga hayop, didiktahan nila. Di ba? Ano yung naging effect nitong sama-sama nating boses na ako, di ba, na tinanong na ako'y, hindi lang ako, tayo, di ba, na tayo ay nagtatanong, buhay pa ba si Marcos Jr.? Kasi nga hindi nagpapakita. Ang pinagsimulan nito, itong current situation na pinag-usapan natin, nung naglabas yung ulol na kidnapper na si Lisa Tanas, siguro wala na bang waiter ngayon? Sarado na bang bar? Waiter, pagising ang mga waitresses natin naggagandahan. Anyway, mga kababayan, okay? Dahil doon sa post na ni Lisa Tanas during Holy Week, na alam naman natin ang mukha, di ba nga, kurug-kurug na ngiwi na. Tapos ang pinost niya yung mataba pa yung mukha ni Bangag na like 40 years younger or maybe AI or edited or whatever reason. So whatever, not reason, whatever app ang ginawa para ang kurug-kurug-kugon, ang bakog na mukha ni Bangag ay naging siopaw. Kayo dapat ang makulong. Dapat kayong binaban kayo sa paggamit ng platform ng Facebook at dapat binibitay kayo, sinusunog kayo lahat sa Jimpier ng mga Jololis kayo dahil kayo nagpapakalat ng kasinungalingan. Tapos ano sinasabi pa dito? Sinite nila yung Republic Act 10175. Okay, nasa ito ay cybercrime law na dapat ganito, ganyan. You know, sila ay, may cybercrime law pala eh. Oh, ba't hindi nyo kasuhan? Hindi lahat. Pag sinabi ko na patay na ba si Bangag? Krimen ba yon? Bakit wala na si Bangag? Fake news ba yon? Bakit hindi nagpapakita si Bangag? Hindi kaya siya ay namusdok na ang alpot niya, ang buli niya nagbutas-butas na? Di ba? So again, mga kababayan, ulitin ko, even sa Amerika, you cannot just write a letter to Zuckerberg na please delete this, ganito, ganyan na posting. That's dictatorship. Di ba? So, ibig sabihin, di ba, para pag sinabi ng gobyerno ni Bangag o itong mga ulol niya, kailangan, tawag dyan, tatanggalin lahat ni ng Facebook o ni Zuckerberg. May due process ang Amerika. Dito kaya nakikipaglaban ng mga tao na hindi basta, hindi basta-basta utusan ang, ang Facebook na tanggalin or yung posting mo. Di ba, mga palangga? So yan ngayon. Sabi ni Rachel Moran, divert the issue of flood control. Ay, ganyan mo ko. Okay. Yun. Yun na nga, mga palangga. Well, alam naman natin na dinadivert nila yung issue. Pero lagi nating isabihin sa mga posting natin, tulad niyan, divert. Ang maleta, ang mastermind ay si Bangag. Di ba? Tapos ang pinagbibintangan tayo, mga palangga, tayo ang dahilan kung bakit may crisis. Kumbaga may crisis na nga. Tapos national security because of our posting, ganyan-ganyan. Oh, lahat naman sumakay sa issue Oh, tapos ngayon, kumusta na yung mga alpot? Kasi may nag-send sa akin, inggit na inggit daw sila sa wig ko. Di ba? Mga putang inang ito, mamaya pag-usapan natin si alpot na kasabwat ng mga bangag. Alright? Tapos sinasabi pa niya dito, narratives encouraging non-compliance with lawful government directives based on false premises and coordinated inauthentic behavior targeting the government and its officials. Mga kababayan, ano sabi niya? Parang, ito daw yung mga narratives na to ay parang organized na inaatake yung gobyerno ni Bangag. Okay? At ini-encourage nga daw na huwag sumunod non-compliance with lawful government. Sino nagsabi sa inyo? Nag-encourage kayo ang unlawful in the first place. Dahil hinahayaan nyo na meron tayong leader na sumisingot ng pulboron
sa loob mismo ng Malacanang. Nag-itot-itot ang mga alpot, nagtuluwad hanggang sa Beverly Hills, hanggang nagkalamatay sila, yan ang unlawful. Okay? Yan ang organized syndicate o sindikato. Yung mali-maleta delivery, yan ang organized na pag-aatake sa bawat Pilipino dahil sa pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Yan, susulat-sulat kayo sa Facebook, susulat-sulat kayo kay Zuckerberg para patahimikin kaming lahat. Di ba sabi niyo magpa-file kayo ng kaso? Ba't hindi kayo mag-file ng kaso sa pananakot ninyo? Di ba? Merong kalayaan ng taong bayan na magsalita. Sabi ko, kahit gurgurin ko si Bangag sa isipan ko, yun ang gusto ko na gurgur na siya sa isipan ko eh. Nakita nyo, ito mga kababayan, the persistence of these content categories demonstrate that existing safeguards are not commensurate with the current level of public risk. Okay? Ngayon sabi dito, itong mga gantong klaseng mga content, dahil ano sabi niya? Persistent o tuloy-tuloy ang pag-aatake sa gobyerno, yung mga gantong klaseng mga content, which is tayo yun, yung mga against sa kanila. Pero yung kanilang mga kahayop-hayupan na mga bangag, insimada, kakampuet na mga vloggers, okay lang na magpakalat ng kasinungalingan against sa atin, against kay Inday Sara o against sa mga Duterte? Hindi porket ang dami nating nagsalita o yung iba nagsabi patay na si Bangag, frozen na si Bangag. Ako sinasabi ko buhay pa ba si Bangag o baka naka-freezer na, 'di ba? I can only wish, 'di ba, na magurgor na siya. Ano yung specific violations? Ano yung krimen na ginawa namin? Kaya nga sabi ko, kasuhan na lang tayo dahil yun naman ang panakot nila eh. Anong specific, ano yung attachment dito sa letter na ito na nag-violate ang particular vlogger, commenter, o citizen? Di ba mga kababayan? Ano pang sinasabi dito? In addition, the malicious spread of false news that results in public panic. Ano sinasabing public panic? Kayo ang nagpapanik. Ang public hindi nagpapanik, naghihintay na mamatay si Bangag. Ano sinasabi? Nagpapanik ang tao ngayon dahil gutom, not because of the news. Gutom, tumaas ang gasolina dahil sabi ko nga, nakipag-ugnayan kayo sa inyong mga kasabwat na mga oligarko na mga mga business owners. Tapos tayo ngayon, nagbibigay daw tayo mga palangga ng paniki, di ba? Tayo daw ay nagkukos ng pagpapanik. Di ba? At, ang sabi niya, nagpapanik. Ano pa sabi dito? Ito. In addition, the malicious spread of false news that results in the public panic, artificial price distortions or disruption in the supply of essential goods unduly contribute to reports of illegal acts of price manipulation punishable under Republic Act number 7581 or the Price Act as amended and other related statutes penalizing hoarding, profiteering, and market manipulation. Okay? So nagdudulot ng panic at nagkakaroon ng pagtataas ng presyo at problema sa mga supply dahil sa pagbibigay daw ng mga false news o fake news. Anong pinagsasabi niya? Dahil sa post natin, nagpanik ang mga tao, nagkaroon ng economic problem. Putang ina itong hayop na to, sa utdo ng buto mo. Putang ina mo. Ang buto mo kasing liit ng saan na ba yung buto na tinabi ko kahapon? Nandiyan sa nandiyan ba may akon ko yung pitoy pala, yung kapiranggot na pitoy. Mga kababayan, itong mga hinayupak na ito, sila ang nagdulot, kaya nagkaroon ng problema, yung sinasabi nilang hoarding, smuggling, profiteering, sila lahat to. They are describing themselves the Bangag. Diba? Ano yung sinasabi niya? Iko-connect nila yung fake news. Fake news, sila nga nagpa-fake news talaga naman. Yung hoarding at price manipulation, sila nagmamanipulate ng price. Sila yung nag-hoard, sila yung nagsasmuggle. Ano pinagsasabi dito mga buang na ito? Hoy! Ang nagsulat nito, sino nagsulat nito? Yung mga julul. Okay? Kayo dyan sa PC o kayo, lahat na kayo ng mga bangag kayo.
Kayo nagsulat, kayo ang reason, kayo ang fake news, kaya nagdudulot ng pagpapanik ang taong bayan dahil wala na makain, wala na pabiling gas, ang taas na ng LPG, mga hayop kayo. Kaya dapat kayo ay sili Satanas at ang pamilya ni Bangag, ang promotor, tambalos sa hoarding, smuggling, pagdanakaw ng mali-malitang pera, bilyon-bilyon na mga hinayupak kayo, kayo ang mayroong high crime sa mundong ito, sa bansang Pilipinas na dapat kayo ay sinisend sa impyerno at nang matunaw na kayong hayop kayo. Oh, ano sabi dito? In light of the foregoing, the Department of Information and Communications Technology, DICT, in coordination with the Presidential Communications Office, PCO, urges Meta to take all necessary steps to prevent the dissemination of such content and to implement the measure outlined within 7 calendar days from receipt of this fucking letter. Imagine nyo, binibigyan nila ng Meta ng 7 days, in-urge sila na mag-take ng necessary actions or steps na pinagnangaknak nila, mga kababayan, inuutusan urges. Madalian, minamadali, di ba? Talo pa ang may order sa korte na yan, ipatupad dahil nagdesisyon na ang korte ng Amerika o korte ng impyerno, ganyan-ganyan. Anong kaputan to? Ang bobo! Nasaan ang legal aspect para i-urge, uutusan ang Meta o si Zuckerberg para i-remove o implement yung necessary measures sa pinagsasabi ng mga buang kayo within 7 calendar days from receipt of this bullshit letter? Kita nyo, mga kababayan? May deadline? Ano to? Only the Bangag administration. Wala silang legal, what do you call it? Wala silang legal authority dahil hindi sila korte. Wala silang legal basis, katulad ng ginagawa nila kay Inday na impeachment, di ba? Na walang sufficient substance. Anyway, mamaya natin pag-usapan yan, di ba? Itong gobyernong Bangag na ito, inaatasan ang Facebook within 7 days. Kailangan gumawa kayo, tanggalin ninyo ang mga ganitong klaseng mga content. Hindi nyo kasi sinabi dyan, which is which. Anong particular na content ang gusto nyong ipatanggal? Ano to? Buang ba tong Facebook? Paano nyo tanggalin yan? Wala kayong attachment. Dapat nilagay nyo dyan. Number 1, tanggalin si Maharlika. Diba? Ganyan. Burahin na naman ang Facebook. Ganyan. Number 2, si Maria Kore-Kore. Number 3, si ganito. Number 4, diba? Dapat naka-itemize kung uuto, parang korte. Kasi total, gusto nyo naman maging diktador o diktador na kayo. Dapat naka-specify. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito lahat ng mga Facebook pages na to. Tanggalin nyo ito dahil ito nagpapakalat ng aboto ko, ng kaalputan ni Lisa Tanas, ng smuggling, ganyan-ganyan. Paano mag-take? Di ba pang bobo lang, mga kababayan? Paano mag-take ng necessary steps or actions? Etong Facebook, ano siya manghuhula? Sabi mo, failure to take prompt actions shall constrain the government. Ano to? Binabantaan pa ngayon? 'Di ba? Na ano gagawin na sa Facebook? Tanggalin niyo na yung Facebook. Burahin niyo na. 'Di ba? Bakit tinatakot yung Facebook? Oy, Zuckerberg, burahin mo na ang Facebook sa Pilipinas. Kaya magtakot-takot. Pag binasa ito ng isang magaling na abogado, mga kababayan, kitang-kita na inaatasan nila within 7 days daw. Di ba? Failure to take firm and sufficient action shall constrain the Philippine government to consider appropriate regulatory, ito na nga, and legal measures in coordination with the NTC, Cybercrime Investigation, and the Department of Justice, consistent na pananakot na naman nila with applicable laws and the state's duty to protect public order and national security. Di tanggalin nyo na yung Facebook, nakot-nakot pa kayo, inaatasan nyo pa na within 7 days. Kailangan matanggal niya. Sabi ko nga, hindi nyo nga na-specify which is which, anong tatanggalin? Ilang milyon. Di ba? Ang natuwa na akala nila patay na si Bangag. So ilang milyon? Ilang tao? Not only 30 million. 80 million, kunwari. O dapat nilagay nyo dyan. Dapat ni-specify nyo lahat ng Duterte supporters tanggalin sa social media. Tapos na
Alam na ngayon ni Zuckerberg na mga ulol kayo na gusto nyo lang tanggalin yung mga opposition, yung hindi nag-aayon sa kabuangan, sa pagnanakaw, sa lahat ng kaletsyahan ninyo. Nakita nyo mga kababayan, ang kabubuhan ng mga ito? The Philippine government remains prepared to engage constructively, however, given the urgency of the current situation, immediate, concrete, and verifiable actions is expected. Anong pinagsasabi nito mga kababayan? Immediate, concrete, verifiable action is expected. Kailangan aksyonan daw kaagad. Kailangan tanggalin. Ano to? Wala pa kayong kaso. Akala ko, sabi nga, wala pa nga kaso, wala pa nga kayo na-file na kaso, mga hayop kayo, gusto nyo may court order na. Dictatorship nga ito, mga kababayan. Diba? Ang inuutos nila, tanggalin kasi pikon na pikon sila, itong mga hayop na to, pikon na pikon. Tulog na yung waiter natin dahil najujuhaw lang alindog ko kasi daldal ako ng dadal. Dali lang. Give me 1 minute, mga lahat. Ay, kasama ko naman pala yung microphone ko. So anyway, mga palangga, ayan, may microphone naman ako ng bonggang-bongga. Wala tayo ng water. So anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy mga chika boom-boom natin. Sa, ano tayo, nakita nyo yung gusto nilang gawin sa atin? Ay, puki mo, sorry. Okay. So ngayon, pinapakita nila ngayon talaga, mga kapalangga, na didiktahan nila itong Facebook na ito. Itong na to, yeah. Mukhang nabasag. Okay, didiktahan talaga nila yung alright. Dapat tayo palangga. Magsa-champagne, kaso lang wag na. Kasi matutulog na ako. Thank you, Miriam, sa champagne glass. Ayan, ginamit ko na siya, pero tubig lang ang laman. Sarap na buhay. Okay? Ngayon, kasi nga, gusto talaga tayong patahimikin kasi pwede na talagang anytime soon mamamatay na si Bangag. Gusto nila tayong patayin. Kaya sabi ko, ano to? Anong kaputang inahan to? Pag binasa to ng magagaling na abogado, even hindi Amerikano, yes, client, sabi, people power na, uutusan? Ano kayo, korte? Sabi, uutusan ninyo, dapat within 7 days. Hindi naman nila sinabi kung sinong tatanggalin. Alam naman natin, number 1 akong tatanggalin dyan. Dahil ako yung enemy number 1 na mga Bangag. Dahil ako ang nagpasabog ng lahat ng pagnanakaw nila, smuggling, itotising, lahat, bullying. Di ba? Ilagay niyo sana kung may mga utak kayo, mga bobo kasi talaga kayo, raw 4, katulad ni John Vic, dapat in-itemize niyo kung sinong Facebook pages ang gusto niyong tanggalin para madaling hanapin ni Zuckerberg. Number 1, Maharlika. Number 2, si Klein. Number 3, okay, kung sino pa man. Nakita ninyo? Mga kababayan, mapapag-usapan natin. This is exciting, ha? Okay, diniktahan si Zuckerberg, traidor. Exciting tong alpot-alpot na ito. Naku, may chika boom na, pero di makakauwi na ba? Okay, mga kababayan, what do you think? Mga siraulo ang Marcos administration, sabi ni Faye, mga bobo, pati FB sinasabihan, mga julol. I know, sisisihin pa because kaya nagkakaroon ng price manipulation, economic crisis because of fake news. Sila nga, well, that's true. Kasi sila yung promotor ng fake news. Totoo naman, pero sila ang promotor ng fake news, mga kababayan. You have to do something. Sabi ni Ives, dapat ang mga DDS lipat na sa YouTube. No, hindi po pwedeng sila lang sa Facebook. Kung may Facebook sa Pilipinas, lahat na gusto mag-Facebook. Hindi pa pwede yun. Dahil galit na galit sila, dahil yung impact, mas pinapanood ba tayo kumpara sa mga fake news media. Napakadali lang. Kung gusto ng Bangag administration ng transparency, magpapatawag siya ng press conference. Ako po si Marcos Bangag Jr. Today is April 11. Nandito po tayo, kaharap natin ang mga media para hindi na po maguluhan ang ating mga kababayan na lumalabas ang haka-haka na ako ay patay na. Ako po ay buhay na buhay. Diba? As simple as that. Imbitahin mo lahat ng mga paid media and vloggers para mapatunayan, diba? Para ma-debunk mo, Bangag.
yung sinasabi niyong fake news. At ilabas niyo yung mga nagko-comment sa inyong vlog, at sa inyong Facebook page. Sa Facebook page ni Satanas na iisa lang ang follower o walang follower, tapos mga cartoon characters, yung mga nagko-comment sa inyong mga ulul kayo. 'Di ba? Yun, kulang ng alam patay. Kaya no wonder, mga kababayan, they spend millions and millions of money to file cases against me, mag-hire ng mga assassins, maggugurgur sa akin, kasi syempre, namamayagpag ang katotohanan, kaya nga misvindicated tayo. Right? Kayo dyan sa pinasumulat kayo sa Meta, lahat kayo sumulat sa Meta. Magtulungan tayo, okay? Sumulat tayo, sulat lang naman yan eh, email nyo lang naman yan eh. Ito, nasaan na ba yung sulat ng mga impacto? Okay, here's the address. Ano ba? Where's that? How do you like my hair today, darling? Do I look gorgeous? Nalasing sa tubig, eh, no? Teka lang, ano sabi dito? Address. Well, madali lang naman hanapin yan. Okay? Okay, hindi nakalagay yung email dito. Teka, saan na yan? Wala dito. But anyway, sumulat kayo. Okay? Lahat ng observation ninyo na, hey, itong presidente naming bangag, dictator. Then, wala naman tayong, of course, hindi natin uutusan ang Facebook. Kasi hindi natin sila gagayahin. Sabihin nyo na, tignan mo, hey, look at the Facebook page of Butod, Lisa Tanas, the first lady smuggler, kidnapper, kantoter, lahat ng mga kaputahan nandun na. 'Di ba? Bullier, 'di ba? Ilagay nyo diyan, lahat 'yun ay mga trolls. Wala lang, para i-flood natin, i-flood natin. Yan ang gawin natin. I-counter natin 'tong mga hayop na 'to. I-flood ninyo, kayo diyan, all over the world. Mag-email tayo kay Zuckerberg. I-counter nyo yung sulat na yan. Hi Marie ng Munich. Magsulat kayo dyan palangga. Sabihin natin, ang nagpakalat ng fake news, yung bangag. At ipakita nyo yung pinost ni Lisa Tanas, yun ang exhibit A ninyo na, hey, ito yung picture, inedit, ganyan-ganyan. Tapos mag-attach kayo, di ba? Mag-forward kayo ng document, yung current na mukha ni Bangag na korduroy na, yung mukha ni Lisa Tanas na inedit, na ginawang yung inapakan ng pison. Yeah, for fun. Para magulat si Zuckerberg, putang ina, million mga Pilipino ang sumulat. Isa ang sulat nila, bahain natin ang letter. Game? Mag-comment kayo dyan kung game kayo. Kailangan natin makipagtulungan. Alam nyo, hindi naman natin didiktahan si Zuckerberg. Sabihin natin kung ano ang realidad. I-attach nyo yung mga panakot nila sa akin. Yung mga ginawa nila game. Game tayo lahat. Magsulat tayo mamaya. I-attach nyo yung mga like ako yung pinakamagandang example kasi, di ba? Nang extradite daw ako, ang Amerikana, puti ang buhok. ang Amerikanang salt and pepper ang buhok, gustong ipa-extradite. So, ano pa ba gusto nila? Ipagurgor lahat yan. Just Googleable naman yan palangga. Sulatan natin. Para makita ng Facebook na ang tayo ay totoong tao, hindi tayo trolls. Use your real name. Okay? Huwag nyo lalagay yung address ninyo. Email lang naman yan, mga hitad. Okay? By the way, Miriam ng Netherlands, gusto ko pasalamatan uli. Ang sarap ng sausage. Sausage ba yun? Cheeses. Ang binigay mo sa akin. At saka itong, ano bang brand ito? Napakamahal nitong champagne glass mo. Ang gaan, para akong ang yaman-yaman ang dating ko. Thank you for your gift, Palangga. Thank you. You're the best. Diba? Anyway, let's talk about the Alpots. May dagdag pa ba kayo sa topic natin? Si Tara-Tara ang queen ng fake news, sabi ni Galaxy. Exactly. Siya talaga, cold water please, waitress. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang mga hayop na ito, pakita natin address ni Zuckerberg sa inyo. Asa na ba, babasahin natin. Asa na yung kahayupan ng to? Kita mo. Kita mo yung tsara ni Lisa Tanas. Parang inaratay ng 10 kabayo ang buli. Hindi ko pa matapos eh. Diba? I think, isang event ito today. Mga kababayan. Teka, ano ba nga? No, we have to email. Pwede rin mail. Kung nasa Amerika kayo, hindi nagagastos pa kayo. Email na lang tayo palangga. I think you can Google it. Teka ko nga to.
Nandito ba yung address? Teka, tingnan ko yung sulat ng mga hinayopak. Zuckerberg. Email lang to eh. Teka, may email ba dito? Hanapin nyo na lang yung email, pero mamaya hanapin ko, ipopost natin dyan. O yan, gusto nyo ito, screenshot nyo. Ayan yung address. Andyan naman yan sa ano, ayan o. Screenshot nyo mga hitad. Ang gusto niya snail mail sa Willowbrook. Alright? Willow Road pala. Willowbrook pala yung kaibigan ko dati nakatira. Binenta na nila yung bahay. 'Di ba? yung, yung kapitbahay, ay yung kaibigan ko si, si, pwede natin babanggitin. Alright, ngayon, nagmukha ng daing si Liza Fair. Hi, June! Digamon, hello, how are you? Kumusta kayo dyan lahat sa UK? Ready na ba kayo sa hair ko? Anyway, mga kababayan, so nakita ninyo kung paano ang pagiging diktador ng mga hayop na to. So lahat kayo palangga, UK, mga Duterte supporters, Inday Sara, may isog, lahat ng mga matatapang para sa bayan, bahain natin ng email ang Facebook o si Zuckerberg, i-counter natin tong mga hayop na ito. Pati ang mag-comment, wanted na rin, sabi niya na. Then let's talk about what? Okay, I will have to tell you something. Si Traidor, Bug Lady, PRD, makauwi na ba? Okay. So, doon tayo sa makauwi na si PRD. We have to be positive. Okay? Kahit pa paano, we have to be positive na hindi ma-confirm sa April 22nd yung confirmation of charges laban sa mga gawa-gawang kaso, mga kasinungalingan ng Bangag administration. It all boils down sa mga bangag ang pinag-uusapan natin. And let's talk about another traidor. Sabi ko sa inyo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang traidor. Na-inform ko na ano ko na to sa inyo nasabi ko na sa inyo. Pero itong jalpot na ito, yung bigao na nagpapabiyak ng bilat niya, na may 12 anak, na pinababayaan niya yung anak niya, nagpaitot-itot kung diin-diin, parang asong ulol na kung sinong gustong kumastang aso, bibikaka na lang sa ngalan ng salapi. Bakit? Kasi napag-alaman ko, na itong si Alpot, hindi may pinuntahan. One time, not only one time, okay, na pumunta sa White Plains ang Alpot, nangihingi ng pera. Okay? Nangihingi ng pera sa mayaman. Marami tayong mga kaibigan dyan na mayayaman sa White Plains, excuse me. O, diba? Excuse me. So, napag-alaman natin, 12 anak ni Alpot na dating sumisip-sip ng alkitran. Laging dumidila ng alkitran sa kalsada. Ano nga bang alkitran? Anyway, here's the thing. Dapat talaga, I'm not telling Inday Sara o yung team niya what to do kasi I know, they learned their lessons dito sa mga bangag na ito. Pero napag-alaman ko, hindi ko alam kung bago ba ito o luma na itong sasabihin ko, di ba? Ito pa lang si Alpot na bumibikaka sa lahat ng masyonda na kuro-kurotoy na mga buto. Okay? Kurog-kurog kubon. Dahil lang kung natin buto. Ano nilang? Yung props si Maharlika. Dali lang. Kung natin ang joto ng mga kurumukuro-kuro. Ang dali lang mga Alpot. Itong kagandahan kapag naka-mic tayo dito, pinubuksan natin ang ref. Ayan, walang laman yung ref namin dahil diet kaming lahat. Etchos lang. Bukas, kakain na naman ulit ako ng masarap na kaldereta. Anyway, itong si Alpot. Okay? Ito, pinrosin ko na yung juto natin. Okay? Para may props tayo. Okay? Ito si Alpot, lahat na ng juto na kumukuro-kurubot, gusto niyang lapain sa ngalan ng salapi. Kumukuro-kurubot. So anyway, ito, di ba kahapon kay Boying. Kay John Vic. No? Ngayon, ito naman sa kuro-kurubot. Okay? Ngayon, nalaman ko, mga kababayan, hindi ko naman alam, nakwento ko na to sa inyo. Kaya pala siya nakapasok. Maritawa ka dyan. Kaya pala siya nakapasok talaga sa Villamor Air Base. Kasi kasabwat. Diba? Ayon sa ating Juting Jahas, sinabi ko na to sa inyo, kasabwat talaga pala. Pero ito bago to. Nakasabwat pala niya yung nagpahiram ng jeroplano kay Bangag para kidnapin itong si Pangulong Duterte. Tandaan ninyo, yung mga spy,
Yung mga gustong magpatumba sa isang personalidad o sa isang gobyerno, bata pa lang yan, means pinitry na yan. Magpapanggap na kunyari kakampi. Yun dapat ang ipadala ni Inday Sara sa Jimpierno. But I know, alam ko na yan, Inday Sara, alam mo na yan, palangga. Di ba? Yawa talaga yung Alpot na yun. So yaan ang katotohanan, bumika pala si Alpot at bag lady siya nito. Ni Rasa. Rasa nga upaw. Rasa. Noong nakaraan, nagpa-interview si Rasa. Marami kasing pera eh. Alam mo yon. So yan ang katotohanan. Magagalit kayo sa si Marlica. Nagati-ati na naman si Marlica. Yung wig niya, ganyan-ganyan. Mamatay kayo sa inggit. Justin Bieber look ako ngayon. Ay, kahapon pala ako. Ano ba look ko ngayon? Di ba? Sabi ko nga, gamitin niyo yung mga jutak niyo. Bakit nakapasok ang mga Alpot? Kasi hindi lang isang Alpot ang pumasok. Na may mga kamera-kamera pa sila. May mga drama-drama pa sila. Si Inday Sara hindi pinapasok. Yung iba hindi pinapasok. Pero si Alpot ang bukod tangi, nalaman ko na ang nagpahiram pala ng eroplano, according to our Juting Jahas, nagpahiram pala ng eroplano, okay, kasabwat pala ni Alpot. Ikaw, Tore, magsalita kasi uling. But this one, here's another information coming from, hindi ko to kilala, okay, pero may possibility yung sinabi niya. Okay? Yung una ko sinabi sa inyo, reliable information yon. Alright? Etong pangalawa, tignan natin to. Alright. Wag na muna pala yon kasi I have to verify. Baka ma-shoot tayo sa banga. Okay? Pero eto, ikaw Tore, ikaw uling Tore, one day pipiyok ka. Bakit? Si Alpot nagpa-jiyot-jiyot sa masyusyunda, nagbiga-biga. Si Alpot nagpa-jiyot-jiyot. Nahimiss yung kanta ko. Anyway, you have to do the math. Bakit math? No, just kidding. Mag-isip kayo, mga kababayan, bakit bukod tangi ang grupo ni Alpot ay nakapasok sa Villamor Air Base? At alam na pala niya, sa Hong Kong pa lang, nakikidnapin talaga si Pangulong Duterte. Pero dahil bumibika siya sa, hindi natin alam, bumibika siya ang kanyang bilat at siya ay bag lady nito. Kaya pala na isa katuparan ang pagkidnap kay PRRD. Hindi po lahat ng sumusuporta kay PRRD na nag-iyak, Tatay Digong. Pero ang bunal, sikreto. Hindi lahat ng umiiyak na akala mo para kay PRRD ay para kay PRRD. Kasi umiikot si Alpot, maniwala kayo sa hindi. Umiikot si Alpot sa mga mayayamang, well, pag masyonda ka na talaga, lahat naman tayo masyonda, no offense sa ating mga kaibigan. Umiikot siya para manghingi ng pera, ginagamit ang pangalan ni Pangulong Duterte at sila Inday Sara. Para makasulisit yung mga putang inang yan. Kaya no wonder wala silang trabaho. Umikot sila ng buong Pilipinas. Yung gasolina, yung paglamo nila, yung kanilang mga perma-perma, gamitin niyo jutak ninyo. Huwag niyong paagayin ang utak niyo katulad kay Bangag. Tangos ng ilong ko, ano? Sure yan. Hindi yan peki, oy, organic yan, mga bakla. Anyway, cheers muna tayo, Marie. Okay, and Miriam. Galing kay Miriam. Tubig lang to. Nag-iinarte lang ako today. Okay? Mga kababayan, okay lang yan, magalit kayo sa akin. Ito si Marlica, naghati-hati. One day, sabihin niya, tama ko pala, madam. Pero eto ha, ikaw Alpot, binuking ka na eh. Umiikot siya doon sa kaibigan nating mayaman. You know that already. Nangingi ng pera, gamit si PRRD, ang putang ina, umiikot, kasama yung iba pala niyang Alpot doon, tumatambay doon sa White Plains at saka Forbes. Ditohin natin ng konti. Di ba? Umiikot siya doon, nangingi ng perang putang ina. Nagulat ako, really po? Oh, wow. Mga ganyan drama. So ngayon, kaya hindi lahat na nagsasalta para kay PRRD. So mag-ingat kayo dahil alam ng Alpot
na si Pangulong Duterte ay kikidnapin ng mga demonyo. Kaya nga, gamitin niyo yung utak niyo, wag yung agayin ang cerebrospinal fluid yung katulad kay Bangag. Bakit si Alpot nakapasok sa loob ng Villamor Air Base, samantalang si Inday Sara ay nakipaghagel pa at hindi talaga siya pinapasok? Kaya ako tinitira nila yung Alindog, gagawa sila ng, by the way, gumawa sila ng fake quote card. Okay? Anong sabi ng quote card? Sabi ng quote card, matakot kayo kay Griselda. Yan, dahil mo na. Takang pangit. Alam mo, sinisave ko lahat ng would you believe, ang telepono ko, ang mga laman, mga pangit, yung mga kalaban. Andito si Lenny, yung mga tumatawid sa pilapil, yung boto ni, yung si Dalima, lahat ng kaalputan nila nandito, di ba? So anyway, here we go. Asan na ba yun? Ano na ba hinahanap ko? Senior moments. And then, ano ka ba hinahanap ko? Punyeta. Okay, hindi. Yung fake quote card. Nagpapanggap lang ako makalimutin. Pero bisa nakakalimutan ko talaga. Where is that? Okay. Katulad dito. Pakalat sila, pakalat pati yung addict na dating binibigyan ko ng pera, yung baklang, nak, wala akong pera, nak. Wala ako anak pang kain. Alam mo naman dito, ang hirap sa Pilipinas. Nak, wala ako pang gamot. Ako naman to si, Shonga Bells, padala ka agad ng $100. Okay lang yun. Bumalik naman sa akin ng 100 folds yun. Di ba? Nak, wala ako pambiling gamot, nak. Wala ako pang kaon. Parang si Bugaw, naku, ma'am. Paano ba yung mga sticker na yan? Yung mga palipad na mga tawag dyan? Yung mga pakulay dyan sa face sa YouTube, ma'am. Nahirap po kami dito, ma'am. Sabi ni Bugaw. Ganyan yan. Mga putang inang yan. Tapos tuturuan ko, ma'am, nagpa-feeding po kami, ma'am. Binigyan namin ng 30,000. Hindi naman binigay sa mga bata, mga alpot. Diyos ko, ang dami na talaga nanloloko sa akin, Marie. Kaya libre mo na ako ng ng pistachio na donut. Masaya na ako. Hindi ko makalimutan yung pistachio donut. Talagang the best. Anyway, okay. Ito na, wala na sa wish si Marlica. Alright. Vance Vlog, how are you? Nagpakalat sila dito. Ayan, gumawa sila ng fake quote card. Okay? Pinagkakalat nila yan. Di ba? Masyado kasi silang nainggit sa Alindog natin. Alam niyo, you cannot, put a good hair down, 'di ba? Right? Now what? May bisita ba tayo today? Si Kim Kin Yu, Mia Pochi. Ano pa ang mga Alindog natin? All right. Mga alpot patotot. So nagpakalat sila ng fake news, sabi gano'n, napahiya ako dito sa totoo lang, mga pucha, mga ganyan. Hindi ako nasasaltan ng pucha. Pangkanto yan, di ba? Hindi ako nasasalta ganyan. Nasasalta ko mga jutang jini ng mga alpot. Ano na lang sasabihin ko sa mga ka-DDS kung hindi ko sasabihin kung saan galing tong, galing kasi sa mga bangag to, tsaka sa mga Ensimada vloggers din. Halo-halo na sila. Ang kalaban ko, Ensimada, Alpotera, Pinklawan, Alputan, lahat na lang. Sana naman yung totoo at may source. Akala natin na sa St. Lucians pala buhay pa, chuchu-chuchu. Excuse me. Di ba? Ang statement ko dito, well, hindi ko ito sasagutin. Gusto ko lang, tapos may nagalagay pa, Maharlika, April 9, Facebook Live, Boljakan. Mga sinungaling, ayaw mo sila ma-stress sa Alindog natin today. So, ganun talaga. Alam nyo, kung meron man dito, vindicated, ako lang yun. Di ba? Kaya gusto nila akong patayin. Pero mamamatay muna kayo bago nyo ako mapatay, mga hayop kayo. Cheers mga palaga! Dapat si Bangag ay magurgur na. Ako dapat, kanina 3 a.m. bago tayo mag-vlog. Huwag kayo maingay. Yung mga boto, sinunog ko. Yung mga boto, sinunog ko. Ito yung orasyon na natin ngayon. Sinindihan ko to, yung mga ibang joto, sinunog ko para unang aratayin yung mga joto nila. Nak, wala akong pera, nak. Alam mo naman, nak. Wala akong panggamot, nak. Bugaw, ma'am. Pandemic, ma'am. Wala kaming pera, ma'am. Mga putang inang ito, nabudol ako lahat. Ako naman si Padala. Lagi na lang ako nabubudol. Pero kahit na nabubudol ako sa maliliit na baryang yan, ang Alindog ko namamayagpag pa rin. Di ba?
Oh, cheers. BJ Pape 995. Yes, ayun na nga mga kababayan. Mga kuyutot ang mga kuritot bala daw marguso nga kuritot ang ilang mga joto. Anyway, just enjoy my alindog for now. Tignan natin yung mga dramatization. Alpot-alpot, biga-biga. Diba? Tignan natin yung mga kahayupan. Wala namang ibang bago kundi panggigipit nila. Teka, lumabas na ba si Bangag? Jutang ina na yung Joto na yan, sabi ni Vance Vlog. Lumabas na ba siya? Di ba hindi pa siya naglumabas? Guys, Jalpot, connection ni Jugaw. Okay? Okay, mga kababayan. Pero, I'm telling you, yung ginagawa mo, Jalpot, alam na yan ni Inday Sara. Okay? Alam na yan ng pamilyang Duterte, yung ginagawa mo. Akala mo makaporma ka pa. At pag nakalaya si PRRD, di ba? Maglalagay ng, ano tawag doon? Barbed wire. Para pag pumuslit ka doon, nagpipilit ka, yung bilat mo, magisi. Kasi nagisi na naman yung bilat mong alpot ka. Di ba? Para kay mga mambubudol, mga manloloko. Sabi na nga ng pamilyang Duterte sa rodrigo@duterte.com, hindi sila nanghingi ng pera, ng donasyon, o nagbibenta ng libro, o kahit ano. Ang kakapal na mukha niyo, mga putang ina, mga hayop kayo. Ito, ng mga kayo. Kainin mo. Alpot, total yun ang gusto mo. Kainin mo. Ng mga ka. Ikaw, Lisa, ito, kay John Victor. Ayan, ngatin mo. Giatay. Okay, ano bang pinag-uusapan natin dito, pare? Lasing na ako ng tubig eh.